Ano po ang napapansin po natin sa larawan na ito? What do you notice on this picture? Ano ang napapansin nyo? Nakataas ang kamay, parang may sasaluhin, parang may parating. Ano kaya ginagawa niya? Nagpapapicture, nagpapaselfie, nagpupuri sa Panginoon. Nakataas po ang kamay niya, sumisigaw po siya ng pagpupuri po sa Diyos. Masaya po siya na umaawit sa Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti sa kanya pong buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon sa araw na ito. Sino po dito ang napapasigaw mo minsan? Minsan sa umaga pa lang, sigaw ka na ng sigaw. Sabi po, shouting is bad. Lalo-lalo na kapag sinisigawan mo bata, masama po yan. Lalo-lalo na kapag negative yung sinisigaw mo, masama sa kalusugan. Pero hindi po lahat ng pagsigaw masama. Sa science po, sa mga experts, nakita nila na ang pagsigaw po ay depende po yan. May mga pagsigaw po na mabuti. Na po, may pagsigaw daw po na nakakatulong po sa kalusugan natin. Nakikilir yung mind. Sabi nga, halimbawa, pag ang dami mong hugasin, naranasan nyo na yan, ang dami nyong hugasin. Pero, natitempt ka na hindi gawin dahil para kang tinatamad, dahil parang mas gusto mo mag-gaming. Alam mo, sumigaw ka lang sabihin mo lang na, maghugas ako ng pinggan. Nakikilir na yung mind mo, nawawala na yung desire mo na mag-gaming. Nakakabuti yan. Sabi po dito, it can help release tension in the muscles. And this relief can result in release of endorphins in the central nervous system, which can lead to reduction of pain and increase of pleasure. Alam nyo, pag sumisigaw pala tayo, nababawasan yung pain. Pakisabi nga sa katabi mo, are you hurt? Are you tired? Masakit ba katawan mo? Masakit ang ulo? Masakit ang puso? Pag sumisigaw ka daw, kapatid, ang sabi dyan, it can lead to reduction of pain and increase of pleasure. Nakakaramdam ka ng pleasure. Kaya, may nagsasabing masama ang shouting, may nagsasabing mabuti po ito. Ang sagot po natin, depende. It depends. Depende kung ano yung content ng sinisigaw mo at kung kanino ka sumisigaw. Nasusundan po natin. Can we say amen? Naniniwala po ako, pinakamasarap sumigaw ng papuri po para sa Diyos. Sino pong naniniwala ang sarap sumigaw? Ng pasasalamat sa Panginoon. Nakakaalis ng pagod. Nakakaalis ng pain. Nakakadala ng kagalakan. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Yung mas malakas, yung may kasamang pagsigaw. Hallelujah! Alam mo, pag sumisigaw ka ng papuri, ultimo diablo, nabibingi. Tumatakbo. Nawawalan siya ng kapangyarihan sa buhay mo. Sabi nga ng salita ng Diyos, very biblical po yan. Sabay-sabay po nating basahin bilang worship. Shout with joy to God, all the earth. Sing the glory of His name. Make His praise glorious. Psalm 66 verse 1. So mismo Biblia tinuturo sa atin, sumigaw ka sa Diyos. Huwag ka sisigaw sa, alam mo may mga sigaw sa sabong, di ba? Huwag ka sumali diyan, sigaw ng sugal yan Huwag kang sumigaw ng mga sigaw ng galit, pakikipag-away. Huwag yan. Kundi sumigaw ka ng papuri daw sa Diyos. Ano pa po? Isa pa pong verse. Basahin po natin, shout for joy to the Lord, all the earth.
Actually, it's a command. Utos yan. Kung ayaw mong sumigaw, gusto ko sabihin sa iyo na inuutusan tayo ng Diyos. Sumigaw tayo na may kagalakan. Ang sabi diyan, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Psalms 100 verse 1. Utos niya, no? Sabi, lahat ng nasa lupa, lahat ng mga nilalang, lahat ng may hininga, ang sabi diyan, sumigaw kayo ng may kagalakan sa Diyos at umawit po tayo ng may pagpupuri. Minsan pa po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yung may kasamang sigaw ng may kagalakan. Shout for joy! Come on! Shout for joy! Praise! Medyo hindi pa sumisigaw itong mga to eh. Mamaya sisigaw na po kayo. Hallelujah! Pakisabi nga sa katabi mo, sisigaw tayo sa Panginoon ngayon. Sisigaw tayo ng papuri, ng pasasalamat sa Diyos. Amen! Ano pa po sabi ng salita ng Panginoon? Psalms 47 verse 5. Basahin po natin lahat. God is gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet. Nakakita kayo ng trumpet? Trumpet, wind instrument. Alam nyo, sa modern day, tayo daw pong mga Kristiyano ang mga trumpet ng Panginoon. Na every time na nagpupuri tayo, para tayo mga trumpet na naririnig hanggang langit. At ito'y kinalulugdan po ng ating Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, trumpet ka. You are a trumpet of praise. Ikaw ang trumpeto ng Panginoon. Amen. Baka mamaya kinakalawang, lilisin yan. Kailangan hugasan. Kailangan punasan. Purihin ang Diyos. Bigyan ko lang po kayo ng keywords from the book of Haggai chapter 2 and Ezra chapter 3. Pakisabi po, keywords. Kaya ko ito pinakita sa inyo para habang binabasa natin yung Biblia na Haggai chapter 2, Ezra chapter 3, madali na nating magets. Nagre-rema na sa atin. Meron ng pangungusap. Kasi kung hindi mo alam yung keywords, para bang ang hirap intindihin ng Biblia. Pero kapag may keywords, habang binabasa natin mamaya, nagigets na natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. So, ano po yung mga keywords natin? Pakibasa po, Haggai. Pag nakita natin si Haggai, yan po ay prophet ng Panginoon. Pag sinabi prophet, speaker. And you can also be the modern Haggai. Pwede kang maging prophet ni Lord. Paano? If you speak His name, if you speak His words. Speaker. Maraming tao, speaker sila ni Satanas. Sasabihin sa'yo, pangit ka. Sasabihin sa'yo, wala kang pag-asa. Maraming tao ngayon, speaker sila sa social media kung ano-anong mga toxic na pinupost. Pero this morning, sabihin mo sa katabi mo, I'm a prophet of God. I am a mouthpiece of God. I am His speaker. Sabihin mo sa kanya ng mata sa mata, makinig ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang mga salita ng Diyos. Amen. Pag uwi natin sa bahay, maging speaker ka ni Lord. Pagpasok mo sa school, maging speaker ka ng Panginoon. Pagpunta mo sa trabaho, maging speaker ka ng Panginoon. Pwede po ba natin gawin yun para kay Lord? Amen? Isa pa pong keyword ay Ezra. Sino po si Ezra? Siya po ay scribe, priest. Pag sinabing scribe, sila po yung nagsusulat ng Biblia, nagsusulat ng mga kautusan, sila po yung nag-i-interpret, nagpapaliwanag ng mga salita ng Diyos. Sila yung nagpe-pray sa mga tao. Ano pa po? Keyword, pakisabi po, remnant. Pag sinabing remnant, sa dami-dami ng tao, dumaan na ng dilubyo, dumaan ng mga sakit,
dumaan na po yung mga gera, mga problema, dagok ng buhay, maraming mamamatay dyan, maraming malalagas. Yung pong matitira, ang tawag dyan remnant. Para sa atin, pag remnant ka, strong ka. Sino po dito ang strong? Taas ang kamay. Kung hindi kayo naniniwalang strong kayo, ay makinig ka, strong ka kapatid. Strong ka. Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, nakita na namin strong ka. Nagets niyo po? Sabi po ng science, millions, billions of seed coming from your papa, coming from your dad. Ang daming mga binhi na yan, tapos iisa lang po yung nagsusurvive para connect doon sa egg cell ng mami mo. Sa dami-dami, ikaw lang yung nakasurvive. Bakit? Binigyan ka ng lakas ng Diyos para makasurvive. Ginawa ka niyang strong. Gusto ng Diyos mabuhay ka para maglingkod ka sa Kanya. Amen. Kumbaga, binhi ka pa lang, fighter ka na, warrior ka na, survivor ka na. Ngayon na nabubuhay tayo ngayon, sino po pwedeng magsabi, ang dami kong pinagdaanan, pero nakatayo pa rin ako? Sino pwedeng magsabi na ang dami kong pinagdaanan, problema, pagsubok, pero I'm still standing because I'm strong in the Lord? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Yung mas malakas, yung palakpak ng strong, yung palakpak na nagtagumpay. Hallelujah. Isa pa pong keyword natin dyan ay pakisabi house. Mababasa niya yung house. Hindi yan yung tumutukoy sa bahay natin, sa paupahan o bibiling bahay o binibentang bahay. Ang house po na sinasabi dyan ay the house of God, the temple of God. Na kapag binasa natin ang New Testament, sinasabi ng New Testament writers na tayo na ang templo ng Diyos. Your body is the temple of the Holy Spirit. Pag sinabing temple of God, ito rin po, your mind. This is your temple. Pakisabi po, next keyword ay glory. Yung temple na yon, yung house of God, nandun yung glory ng Panginoon. Bakit? Sa Old Testament, sinasabing glory kasi punong-puno ng ginto ni King Solomon. Pero papalitan na yun ng Panginoon, ng kanyang presence of God. Yun na yung bagong glory na taglay-taglay natin bilang mga anak ng Diyos. The presence of God. Sino po nasa kanya po yung presence ni Lord? If you have the presence of God, God's glory is in you. Ano pa po ang keyword? Pakisabi po, foundation. Sa mga nagtatayo ng bahay, building, yung foundation po ng temple, yun yung unang na-provide na tayo nila. Pag sinabing foundation, ito yung mga first stage. Sa buhay po natin, may mga foundation din na ibinibigay ang Panginoon. And as we study the New Testament Bible, Jesus Christ is our strong foundation. Pakisabi po, trumpet! Ano tunog na trumpeta? Pakisample nga. Trumpet. May trumpet ba tayo dyan? Hintayin nyo, lalabas namin mamaya ang trumpet. Pipindutin lang yan. Trumpet! Ang trumpet, ginagamit sa praise, sa pagpupuri, ginagamit sa war. At ang sabi natin kanina, you are the modern trumpet. You are the modern trumpet. Every time na nagpe-praise ka, nananalo ka sa bawat spiritual warfare na kinakaharap mo. Maniwala ka kapatid. Lumalakas ka, anxiety is being broken, depression is being broken. Why? Para kang trumpet na hinihipan ng banal na spirito. Hallelujah. Pakisabi po, priests, the Levites, sila po yung older generation. Now, basahin na po natin ang Word of God. Kung meron po kayong dalang Biblia, makibukas po kayo sa akin
sa aklat po ng Haggai chapter 2. Kung wala po kayong dalang Biblia, ay makibasa na lang kayo dito. Okay? Basahin po natin, namnamin po natin ang salita ng Diyos. Verse 1, ang sabi rito, on the 21st day of the 7th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai. Ang sabi doon, the word of the Lord came through prophet Haggai. Ano ibig sabihin niyan? Yung word of God dumating sa kanila. Sino po dito gusto niya word of God dumarating sa kanya? Taas ang kamay. Alam mo, pag may mga kahinaan ka, kailangan mo ng word of God. Panapat sa kahinaan mo. If ever na may kahinaan tayo, meron tayong nararamdaman na kabigatan, may nararamdaman tayong struggle sa isip natin, alam mo, panapat dyan, word of God. Ako po, very effective sa akin yan eh. Lahat ng kahinaan ko, tinatapatan ng word of God ng Panginoon, mas malakas ang word of God. Nadudurog yung kahinaan. Ang sabi pa po, speak to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, to Joshua, son of Josadak, the high priest, and to the remnant of the people. Ask them. Ang sabi doon, speak. Pakisabi nga sa katabi mo kung anong pangalan niya, sabi mo, speak. Come on, say it. Kung anong pangalan niya, Lord, mangusap ka sa Kanya. Sabi mo sa Kanya, Lord, mangusap ka sa Kanya. Kausapin mo siya, Lord. Kailangan niya salita mo sa araw-araw. Ang sabi po dyan, ask them, who of you is left, who saw this glory, who of you is left, who saw this house in its former glory? How does it look to you now? Does it not seem to you like nothing? Sabi po dyan, tignan nyo ngayon yung templo ng Diyos, yung bahay ng Diyos. Kasi winasak yan eh. Winasak yan ng mga taga-Babylon. Winasak eh, durug-durug. Tignan nyo ngayon. At habang tinitignan nila yon, nalulungkot po sila. Kasi lahat ng bagay na parang iniingatan nila, sinira po ng kaaway. Ano pa pong sabi po dyan? But now be strong, Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, Joshua, son of Josadak, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord. And work, for I am with you, declares the Lord Almighty. Taas po ang kamay ng nagsasabing, Lord, I want to be strong. Be strong, Maribik. Sino pa po? Be strong, Joshua Tando. Palapakan natin ang Panginoon. Be strong, Andre. Sino pa po? Be strong, Tatay Boyet. Sino pa po nagsasabi na, I want to be strong. Be strong, Chasa Kobesh. Hallelujah, declares the Lord. Be strong, Ate Elisa Cabangis. Declares the Lord. Be strong. Be strong, ang sabi. Be strong, Pastor Leo. Be strong. Sister Chris, be strong. Brother Lito, be strong. Hallelujah. Jerlyn, be strong in the Lord. Para sa mga bata, para sa pamilya. Abraham, Abby, be strong in the Lord. Para kay Sir at para sa mga magiging supling ninyo. Sister Lalaine, be strong in the Lord. Be strong. Brother Russell, be strong. Brother Ronnie, be strong in the Lord. Amen. Sister Genesis, maraming pagdadaanan, mga pagsubok, but be strong in the Lord. Ate Emmy, my sister, be strong.
Palakpakan natin ang Panginoon. We are strong in the Lord. We are blessed. We are loved by God. Ang sabi dito, be strong all you people of the land, declares the Lord, and work, for I am with you, declares the Lord Almighty. Hindi po tayo pinangakuan ng Panginoon ng hindi tayo dadanas ng mga problema. Hindi tayo dadanas ng Babylon, Egypt. Hindi pinangako ng Diyos yun. Hindi niya pangako yun na magiging madali ang buhay ninyo. Kundi ang pangako ng Panginoon, I am with you. I am for you. I am in you. I will never leave you nor forsake you. Para po sa atin, sapat na yon. Amen? Amen? Sapat na yon na may kasama tayo, may kakampi tayo na mas malakas, mas makapangyarihan itong ating Diyos. Amen! Sino pwede magsabing sapat na si Lord? Sapat na ang Panginoon. Jesus is enough. Amen. Ang sabi pa po dito, this is what I covenanted with you when you came out of Egypt, and my spirit remains among you. Do not fear, for I am with you, sabi ng Panginoon. This is what the Lord Almighty says, in a little while I will once more shake the heavens and the earth, the sea, and the dry land. Ito yung mga problema na pagdadaanan ng bansa, ng maraming bansa. Pero wag po tayong matakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. I will shake all nations, and what is desired by all nations will come, and I will fill this house with God's glory, says the Lord Almighty. Mga kapatid, pangako pala ng Diyos yan. Yung kanyang tahanan na kanyang iglesia, pupunuin niya ng kanyang presensya. Amen. Yung bahay mo, yung pamilya mo, pangako ng Panginoon, pupunuin niya ng kanyang kaluwalhatian. Yung buhay mo, pupunuin niya ng kanyang presensya. Pangako ng Diyos. The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Huwag po tayong mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ano man ang pangangailangan natin. Sino kailangan ng pera ngayon? Ako po kailangan ko pera. Huwag po kayo mahiya. Sino po kailangan ng financial blessing ngayon? Kami po ay sabay-sabay nananalangin na pagpalain po kayo lahat ng Diyos. Maging po sa mga nanonood po sa amin sa YouTube channel. Lahat kami dito sa church. Nagwiwika na pagpalain tayo ng Diyos. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Ang kinin natin ang pagpapala at biyaya niya. Ngayon pa lang, magpasalamat na po tayo sa Panginoon. Can we say thank you, Jesus? Thank you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Yung pong may mga dapat bayaran, makakabayad ka na, sabi ng Panginoon. Ibe-bless ka niya. Huwag ka nang mamroblema. Ang sabi dito, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. God will supply all our needs according to His riches and His glory through Christ Jesus. Hallelujah. Ang sabi pa po dito, ang ganda nitong verse 9. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Ang halaga ng keywords, no? Dahil sa keywords, nagigets na natin yung sinasabi ng Panginoon. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Hindi ko alam bakit tumatayo yung balahibo ko. Sobrang lakas ng presence ni Lord dito. Sino po abot sa inyo yung presence ni Lord? Grabe presence ni Lord dito. Ay, grabe Lord. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place, pakisabi po, in this place. Pakisabi po, in this place. Pakisabi po, in my life. In my house.
Sabi ng Panginoon, I will grant peace, declares the Almighty. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po ibig sabihin nito? Dandanin ko lang to. Ang sabi, yung glory ng dating bahay, yung glory, puno-puno ng gold. Sabi ni Lord, mas matindi yung glory ng bagong bahay na itatayo ko. Ibig sabihin, the presence of God, mas matindi sa glory. Sa New Testament Bible, meron akong nakita na mas madaling makuha yung salita ng Diyos para maunawaan natin ngayon. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 18, favorite verse ko po ito. For I consider that the sufferings, pakisabi po sufferings. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kung may suffering po tayo ngayon, ako po, inamin ko bilang Kristiyano, may suffering po ako. Hindi nawawala yung suffering. Kung single mom ka, may suffering ka rin. Kung tumatanda kang binata, dalaga, may suffering din yan. Pag nagkakaedad ka, may suffering. Pag may pamilya ka, malaki pamilya mo, may mga suffering. Kapag hindi Christian yung napangasawa mo, may suffering, matindi yan. Pero ang pangako ng Panginoon, yung anumang suffering na pinagdadaanan natin ngayon, maniwala ka kapatid, mas matindi naman yung ibibigay sa atin ni Lord na reward. Hindi pwedeng i-compare. Kung naniniwala tayo dito, magsabi tayo ng amen. Sa Tagalog po, babasahin ko po yung Romans 8:18. Ang sabi dito, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan, anumang pagtitiis natin ngayon, bilang magulang, bilang estudyante, bilang may mga, para tayong may mga pangarap na gusto nating maabot. Sabi dito, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalhatiang mahahayag sa atin palang araw. Grabe. Maniwala ka kapatid, huwag ka lang tatalikod sa Diyos. Huwag ka lang manlalamig. Huwag ka lang magbaback out. Huwag ka lang magre-retard. Huwag ka lang magkukwit. May matinding gagawin ang Diyos sa buhay mo. Pag nangyari yan, sasabihin mo, hindi pwede i-compare. Sobra yung favor ni Lord. Sobra yung presence ni Lord, yung glory ng Panginoon, yung reward ng Panginoon na nararanasan ko ngayon. Hallelujah. Now, diretso po tayo sa Ezra as we end. Alam nyo, magbabasa lang tayo ng Bible, tapos magpe-pray lang tayo. Nangungusap na sa atin si Lord. Ezra chapter 3 verse 10 to 13, basahin natin ang salita ng Diyos. When the builders laid the foundation of the temple of the Lord, the priests in their vestments and with trumpets, and the Levites, the sons of the Asaph, with cymbals, took their places to praise the Lord as prescribed by David, king of Israel. At ang sabi dito sa verse 11, mag-ready po kayo dahil gagayahin po natin sila. Ang sabi po sa verse 11, with praise and thanksgiving, they sang to the Lord, He is good, His love toward Israel endures forever. So kumakanta sila, ang kinakanta nila, God is good. His love endures forever. Siguro ang kanta nila dito, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Siguro gano'n yung kanta nila. Kumakanta sila ng papuri sa Panginoon. And all the people, sabi dito,
And all the people gave a great shout. Pwede ba tayong sisigaw dito sa part na ito? Ano po isisigaw nyo? Pwedeng pangalan ng Panginoon. Pwedeng Jesus. Pwedeng God. Pwedeng Hallelujah. Ay, maniwala ka, may matinding breakthrough. May matinding blessing gagawin sa iyo ni Lord. Una, mawawala antok mo. Pangalawa, mawawala lahat ng pains, spiritual, mental, physical. Dahil sabi ng Bible, may power yung pagpupuri natin. Amen? Okay, get ready ha. Get ready, matatapos na tayo. Ready na po tayo dyan. Sisigaw tayo ng papuri sa Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, sisigaw tayo ng papuri. Gising na. Sisigaw tayo ng papuri. Anong isisigaw mo? Pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Thank you, Jesus! I love you! May naisip ka na? Okay, get ready! Tayo pong lahat ay tumayo sa Panginoon para makasigaw tayo ng malakas dito. At bubuhos ngayon ang pagpapala ng Panginoon. Ibubuhos niya ang pagpapala sa tahanan mo, sa iglesia nito, sa ating bansa. Wala kang salita na maisip. Pwede kang sumigaw lang. Aalisin ng Panginoon lahat ng takot. Aalisin ng Panginoon ang pain. Anxiety is broken. Depression is broken. Yung lungkot mo, tuturugin ng Panginoon habang nagpupuri ka. Yung karamdaman mo, pagkikinawain ng Panginoon as you praise Him. So get ready. Ang sabi dito, with praise and thanksgiving, they sang to the Lord. He is good. His love toward Israel, toward FJFM family, towards God's people. And they are singing, His love endures forever. And all the people gave a great shout! A great shout! Hindi po baby shout! Hindi po baby shout! A great shout! A great shout! Come on! Let's give the Lord a great shout! Hallelujah! And all the people gave a great shout! A great shout! Grabe presence, Lord! I can see His glory right now, touching your praise. And all the people, meron pa ako nakikitang hindi sumisigaw dyan. May nakikita pa akong natutulog at nananamblay. Pakisiko nga, ikaw yata yun eh. Hindi titigil yan si pastor hanggat di ka sumisigaw. Command yan. It's a command from God. Ang sabi doon, all the earth, shout to the Lord. Shout to the Lord. Mga kapatid, minsan hindi ka makashout, di ba? Ang dami kong problema eh. Ang dami kong pinagdadaanan. Ang dami kong suliranin. Paano ako makakashout, pastor? Eh sila ganito, mga kapatiran namin, ang gaganda ng buhay, kaya sila nakakashout. Nagkakamali ka, kapatid. Kahit may problema ka, sumigaw ka kasi nakakaya mo yung problema na yan. Kasi kasama mo Diyos. He is with you. He is for you. Eh, ang daming tao, ang daming problema. Nasira na isip. Nasa mental hospital na, nasa rehabilitation center na, nasa bilangguan na, nakagawa na ng krimen. Pero ikaw, look at yourself. Tingnan mo yung katabi mo. Look at yourself. You're still standing. Nakatayo ka pa rin. Malakas ka pa rin. Amen? Ang daming mag-asawa ngayon, naghiwalay na. Pero tingnan nyo kayong mag-asawa. Intact pa rin kayo. Hallelujah. Ang daming nag-failed sa mga board exam. Sa Japan, according sa statistics, sa Japan po, alam nyo, ang dami nagpapakamatay doon.
Hindi nila kinakaya yung mga failures. At dahil di nila kinakaya, ang dami nagpapakamatay. Pero tingnan niyo po, nakakaya natin. Nag-failed man po tayo, naniniwala po ako na balang araw, makakaya natin yan, makakapasa tayo. Amen? Amen? At may reason para sumigaw ka. Sasabihin ng diablo sa'yo, sumisigaw ka, failure ka naman. No! You're not a failure. Failure is not final, sabi ng salita ng Diyos. It's just a beginning. It's just a beginning, brother. Ano mang humaad lang sa'yo para hindi ka sumigaw ng papuri. Gisingin mo sarili mo. May reason para magpuri ka. May reason. Mabuti ang Diyos, may magulang ka. Mabuti ang Diyos, may mga anak ka. As we end, ang sabi po dito, Ezra chapter 3 verse 11, we will end at tatapusin natin ito ng pagpupuri sa Panginoon. Pwede po ba yun? Pwede po ba yun? Hallelujah. Grabe yung presence ni Lord. Sino po nararamdaman niya yung presence ni Lord sa araw na ito? At habang sumisigaw po kami ng papuri o Diyos, pagalingin mo may mga sakit. Hayaan mo maramdaman nila yung joy, yung pleasure ng paglilingkod sa iyo. Wasakin mo lahat ng gawa ng kaaway. I-bless mo mga anak mo. Hayaan mo makaabot ito sa trono ng iyong biyaya. As we end, let's sing praises to God. Let's shout to the Lord. Ezra 3:11, with praise and thanksgiving, can we say thank you, Jesus? Can we say thank you, Jesus? They sang to the Lord. Come on, say thank you, Jesus. That He is good and His love endures forever. And all the people gave a great shout, to praise the Lord, because the foundation, Jesus is our strong foundation, is here with us, and He is for us, and He is in us. Pwede po ba natin palakpakan at purihin ang Panginoon? Come on! Dance to the Lord! Worship the Lord! Thank you, Jesus, for your word. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you for healing us. In Jesus' name we pray. Amen and amen.